Kakapark lang ng lalaki sa kotse niya nang habarin niya ang kanyang Amerikana. Pagkatapos ay gumamit siya ng lint roller para panasan ang buong Amerikana niya. Sa paraan ng paggawa niya nito ay tila napakahusay niya rito. Pagkatapos niyang kumain, iniuwi niya ang pagkain. Nagluluto ng hapunan ang kanyang asawa sa bahay. Nang makita ng lalaki ang kutsilyong nakapatong sa mesa, agad siyang nakaramdam ng takot. Lumapit ang kanyang asawa at kinuha ang pagkain mula sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sinabihan niya itong maligo at maghanda para sa hapunan. Pagkabalik ng lalaki sa kwarto, hinubad niya ang kanyang damit at natuklasang may lipstick pala ito. Agad siyang kinabahan. Biglang itinulak ng kanyang asawa ang pinto at sinabihan siyang labhan ang kanyang mga damit. Sinubukan ni Gusang na magkunwaring kalmado. Pagkatapos ay itinuro niya ang mukha ng kanyang asawa, na may kung anong nakalagay. Nang lumingon si Jaeso para tumingin sa salamin, agad na itinapon ni Gusang ang kanyang damit at kumuha ng bago. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang mga damit at lumabas. Ngunit ng 2 hakbang pa lamang ang nagagawa niya, huminto siya. Bumalik siya sa tabi ng kanyang asawa at inamoy ang buong katawan nito. Labis ang pag-aalala nito. Paulit-ulit niyang iniisip kung may problema ba. Naalala ni Gusang na ang kanyang kerida ay gumamit ng parehong pabango at shower gel gaya ng kanyang asawa. Kaya ang amoy sa kanyang katawan ay katulad ng bago siya umalis ng bahay. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Sa wakas ay pinalad na rin siyang hindi nalaman ng kanyang asawa. Nang malapit na siyang maghapunan, biglang tumunog ang doorbell. Pero nang makita niyang si Minji pala ang pumunta sa bahay niya, labis siyang nagulat. Nandito pala ang taong palihim niyang nakarelasyon. Sigurado siyang wala itong masamang intensyon nang pumunta siya rito. Sa oras na ito, agad na lumabas si Jaeso at nagtanong kung magkakilala silang dalawa. Agad na sinabi ni Minji na karaniwan silang nagkikita tuwing Lunes at Miyerkules linggo-linggo. Natarante si Gusang at ipinaliwanag na lahat ng iyon ay dahil sa trabaho. Pagkatapos, dinalhan din ni Minji si Jaeso ng regalo para sa pulong. Iyon ang Red Along ibinigay ni Gusang kay Minji. Para hindi malantad ang lahat, binigyan ni Gusang si Minji ng pabango na karaniwan niyang ginagamit. Labis na natakot si Gusang nang makita niya ang kanyang asawa na nakatayo kasama ang kanyang kasintahan. Ngunit silang dalawa ay lubos na kalmado. Nang makita ni Gusang ang kanyang asawa na naghihiwa ng manok, pakiramdam niya ay isa siyang piraso ng karne sa chopping board. Bukod pa rito, ang tunog ng pagtadtad ay labis na nagpatakot sa kanya. Sa sobrang kaba niya ay halos mabunot na niya ang kanyang mga ngipin. Pinupuri ni Minji ang husay ni Jaeso sa paghawak ng kutsilyo. Sa puntong ito, hindi na talaga nakatiis si Gusang. Kaya gumawa siya ng dahilan para ilibot si Minji sa bahay nito at saka kinaladkad palabas. Tinanong niya ito kung baliw ba ito para manggahas na magpakita rito. Prangka niyang sinagot na sila ng asawa nito ay dating matalik na magkaibigan. Bukod pa rito, pinagtawanan pa niya ito dahil sa pangangahas na makipagrelasyon at pagiging duwag. Pagkatapos noon, dumiretso si Minji sa kanilang kwarto nang walang anumang paggalang. Hindi pangkaraniwan ang eksena ng isang lalaki at isang babae na nagsasama sa isang kwarto. Sa sandaling ito, hinubad ni Gusang ang kanyang damit. Akala ni Minji ay gagawin niya iyon doon mismo. Hindi niya inaasahan na makakapulot siya ng dust roller pagkatapos. Natatakot siya na ang eksena ng pang-aakit ngayon ay mag-iiwan ng ebidensya. Pagkatapos, nang maghapunan silang tatlo, labis na nag-alala si Gusang. Natatakot siyang baka may matuklasan ang kanyang asawa. Gayunpaman, ginamit ni Minji ang kanyang kamay upang pukawin si Gusang sa ilalim ng mesa. Ito ang naging dahilan ng kanyang labis na pagkailang. Agad niyang tinusok ang kamay niya ng tinidor. Si Jaeso naman ay umakto na parang walang nangyari. Dahan-dahan niyang ininom ang kanyang alak. Sinabihan pa niya ang kanyang asawa na pumunta sa silong para kumuha ng isa pang bote ng alak. Matapos iwan ni Gusang ang kanyang asawa, nagmakaawa siya kay Minji na huwag magsalita ng walang katuturan. Ngunit hindi ito sumagot. Pagkaalis niya, bumalik siya para tanungin ang asawa niya kung anong bote ng alak ang kinuha nito. Pagkatapos, sinabi niyang hindi niya ito makita. Ikinagalit ito ni Jaeso. Kaya tumayo siya at kinuha ang bote ng alak. Sinamantala ni Gusang ang pagkakataong ito para payuhan si Minji na umalis agad. Ngunit binyantaan siya nito na kailangan nitong pumunta sa bahay niya bukas. Kung hindi, magpapatuloy siya sa pag-inom.
Walang magawa si Gusang kaya't pumayag na lamang siya. Nang gabing iyon, umulan ng malakas na may kasamang kulog at kidlat. Maraming masasamang bagay ang nagawa ni Gusang sa maghapon. Kaya nagising siya dahil sa isang bangungot. Gayunpaman, natuklasan niya na wala ang kanyang asawa sa bahay sa I. Kinabukasan, maagang pumunta si Gusang sa bahay ni Minji gaya ng ipinangako niya. Ngunit natuklasan niyang walang tao sa loob. Bukod dito, nang tumawag siya, walang sumasagot. Nang gabing iyon, pagka-uwi niya galing trabaho, tinawagan niya ang kanyang asawa. Ngunit walang sumasagot. Pagpunta niya sa opisina, nakita niya ang isang tambak ng mga papel na nakakalat sa sahig. Kumuha siya ng isang kopya para basahin. Isa itong liham na ginagarantiyahan ang karapatang gamitin ang katawan. Ito ang isinulat niya sa kanyang asawa noong nag-propose siya. Kung may karelasyon siya, tiyak na mamamatay siya. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng matinding takot. Sa sandaling ito, dahan-daang lumitaw si Jaeso sa likod ng pinto. May mapang asar ng ngiti sa mukha niya at sumugod papunta sa kanya, sinaksak ito sa baywang. 10 taon na ang nakalilipas, bumili si Gusang ng singsing sa kasal at malapit nang mag-propose kay Jaeso. Gayunpaman, nalaman niya na ang sapatos na suot nito ay bigay sa kanya ng isang babaeng estudyante. Noon pa man ay namumuhay na siya ayon sa prinsipyong hindi niya maaaring tiisin ang anumang bagay na hindi perpekto. Mabilis na ipinaliwanag ni Gusang na ang babaeng estudyante ay nakababata lamang niyang kapatid na babae. Ngunit hindi tinanggap ni Jaeso ang kanyang paliwanag. Para sa kanya, pareho ang uri ng pagpatay at tangkang pagpatay. Upang makuha ang pahintulot ni Jaeso, kinuha ni Gusang ang kontrata ng pagbebenta na isinulat niya noon. Pagkatapos nilang dalawa ikasal, kung pagtataksilan siya ni Gusang, may karapatan si Jaeso na gawin ang anumang bagay sa kanyang katawan. Maaari pa nga niyang ipanotaryo ang kontratang ito. Nang makita ni Jaeso ang kontratang ito, labis siyang nagulat. Sinamantala ang pagkakataon, lumuhad si Gusang at binigyan siya ng singsing. Sa sandaling ito, lumingon si Gusang, ngunit sinaksak pa siya ni Jaeso ng ilang beses. Lumabas na ang kutsilyo ay isang prop lamang. Maya-maya, nakabawi siya sa kanyang kahinahunan. Sinisi niya ito sa palagi niyang paggawa ng mga malupit na panlilinlang. Sinabi niya sa kanya na galit ito nang makakita ng mga negatibong komento tungkol sa kanya online. Naisip niya na ang plano ng pagpatay sa kanyang kwento ay hindi makatotohanan. Isa siyang sikat na nobelistang psikolohiya. Kaya naman hindi niya hahayaang makagawa ng ganoon kaliit na pagkakamali. Habang naghahapunan silang dalawa, gustong uminom ni Gusang ng sopas. Bigla, sinabi ni Jaeso na isa siyang pufferfish. Labis siyang natakot sa mga sinabi nito. Iinom na sana siya ng tubig para pigilan ang kanyang takot, ngunit nakarinig siya ng isa pang pangungusap mula sa kanyang asawa. Ngayon, kung lalagyan niya ng lason ang tubig, hindi ito matutuklasan. Matapos itong marinig ni Gusang, itinapon niya ang lahat ng tubig. Kinabukasan, maagang pumunta si Gusang sa bahay ni Minji at aakyat na sana para tingnan ito. Ngunit nang maisip niya ang sinabi ng kanyang asawa, napatigil pa rin siya. Pag-uwi niya, nakita niya na ang palabas na pinangungunahan ni Minji ay nakapagpabago ng mga tao. Sa oras na ito, nagsimula siyang makaramdam na may mali. Kaya nagpa siyang baguhin ang kanyang sarili. Una, ibinalik niya ang kanyang telepono sa mga setting ng pabrika. Pagkatapos ay nireformat niya ang dashcam ng kanyang sasakyan. Nang tignan niya ang laruan ng kontrabida, hindi niya ito matiis itapon. Ngunit napagtanto niya na mas mahalaga ang kanyang buhay. Sa panig na ito, biglang nawala si Minji. Hinanap ng manager kung saan-saan ngunit wala pa ring nakitang resulta. Sa huli, wala siyang ibang nagawa kundi pumunta sa istasyon ng pulis para humingi ng tulong. Inisip ng mga pulis na maaaring nagbakasyon si Minji sa ibang bansa. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang manager sa pananaw na iyon. Dahil minsan nang sinabi ni Minji sa kanyang manager na kung mawawala siya balang araw, sa ilalim ng kakaibang mga pangyayari, tiyak na may nangyari sa kanya. Matapos ang investigasyon ng pulisya, natuklasan nila na bago nawala si Minji, pumunta ito sa isang restoran para makipagkita sa isang tao. Ngunit dahil ang kanilang lokasyon ay nasa isang tagong sulok, hindi nakuhanan ng kamera ang mukha ng kausap. Kahit ang waiter ay walang impresyon tungkol sa taong ito. Malabo lang makita ng waiter ang taong ito na may hawak na panulat. Sa oras na ito, nakaupo si Josu sa isang madilim na silid.
May hawak siyang panulat. Kinabukasan, nagbalat kayo si Josu at palihim na lumabas ng bahay. Pumunta siya sa isang convenience store para uminom ng beer at kumain ng pritong manok. Pero hindi niya alam na palihim siyang kinukuhanan ng litrato ng mga staff sa tindahan at pino-post sa social media. Hindi nagtagal matapos siyang dukutin ng isang grupo ng mga tao at isakay sa isang kotse. Lumabas na isa siyang sikat na manunulat online. Dahil sa kanyang arrogant, ayaw niyang tumanggap ng anumang panayam. Kaya naman kinailangan niyang palihim na pumunta sa convenience store. Nang araw na iyon, alam ni Suho na naghahanap si Josu ng katulong. Kaya pumunta siya sa kumpanya nito para sa isang interview. Nang maisip ng namamahala na pwede siyang kumuha ng isang assistant na magbabantay sa bawat kilos ni Josu, agad siyang pumayag na kunin si Suho. Ngayon ang unang araw, pumunta si Suho sa bahay ni Josu para kunin ang trabaho. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabihan siya ng yaya na maging handa sa pag-iisip. Ano man ang makita ni Suho, hindi siya dapat masyadong magulat. Matapos itong marinig, tumigil siya sa pag-iisip. Nang itinulak ni Suho ang pinto at pumasok sa silid, nakita niya ang kakaibang tindig ni Josu. Medyo nagulat siya rito, ngunit pagkatapos noon, ang mga salita ng babae ay nagpahina sa kanya upang hindi na siya kumalma pa. Naamoy niya ang isang napakamahal na pabango mula sa kanya. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga damit at relo nito na may limited edition. Mukhang mayaman din si Suho. Pero ang peklat sa braso niya ay nagpakita na hindi lahat ng ginagawa niya ay laging maayos. Dahil dito, nagsimulang magduda si Josu sa kanyang pagkakakilanlan. Kaya gusto niyang tanggalin agad ang bagong assistant na ito. Nang makita ni Suho na walang tiwala sa kanya si Josu, agad siyang tumayo, kinuha ang kutsilyo sa mesa, at dahan-daang naglakad papunta sa kanya. Nang makarinig ang yaya ng isang malakas na sigaw, dali-dali siyang tumakbo pataas. Ngunit nakita niya si Josu, na may hawak na prop at sinasaksak si Suho. Ang pagsusulat ng nobela ay hindi talaga kayang gawin ng isang normal na tao. Bigla, napagtanto ni Josu na masyadong mababaw ang kanyang pananamit. Kaya mabilis niyang kinuha ang damit na nasa tabi niya para takpan ito. Pero hindi niya alam na nakatira pala si Suho sa tapat ng bahay niya. Bukod pa rito, nagpakabit ito ng dalawang high-end na teleskopyo para mabantayan ang bawat galaw niya. Ipinakita rin ng malaking damit na ito na hindi normal ang pagkatao niya. May mga larawan ni Josu sa lahat ng dako sa bahay ni Suho. May iba't ibang simbolo rin ang mga larawan. Nang malaman ng yaya na malapit nang ihatid ang bagong refrigerator na inorder ni Josu, agad siyang bumaba sa silong para linisin ito. Gayunpaman, may natuklasan siyang mantsa sa lupa. Hindi niya ito malinisan, kaya nagpa siyang buksan ang refrigerator para kumuha ng yelo. Pero sa sandaling ito, dali-daling tumakbo pababa si Josu para ipaalala sa yaya na halos wala nang laman ang sopas sa kusina. Nang marinig niya iyon, dali-dali siyang umalis. Sa pagkakataong ito, dahan-daang binuksan ni Josu ang refrigerator. Sa oras na ito, napilitan si Gusang ng kanyang amo na pumunta sa universidad para magbigay ng talumpati. Nang kakamaneho pa lang niya papunta sa paaralan, biglang tumakbo palabas ang isang babaeng estudyante sa harap ng kanyang sasakyan. Nang makita niya ang mga mata ng babae, bumalik ang kanyang bisyo sa pagiging babero. Gayunpaman, hindi nagtagal, muling nagkita ang dalawa. Bukod dito, naging mabait ang dalaga at itinuro sa kanya ang daan. Nang masdan niya ang magandang pangangatawan at mahabang buhok ng dalaga, muling nahumaling ang kanyang puso sa kagandahan nito. Sa klase, walang tigil ang tingin niya sa babaeng estudyanteng iyon. Pagkatapos ng klase, tinawagan pa nga siya ng babae. Pero nang maisip ni Gusang ang kakaibang kilos ng asawa niya kamakailan at ang biglaang pagkawala ni Minji, naisip niyang mas mahalaga ang pagpapanatili ng buhay nito. Kaya naman, hindi pinansin ni Gusang ang babaeng humahabol sa kanya at tumakbo palayo ng mabilis hanggat maaari. Ngunit hindi niya alam na gusto lang pala nitong ibalik ang panulat na nahulog niya. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Gusang, masayang ibinuka niya ang kanyang mga braso sa kanyang asawa. Paulit-ulit din siyang nagsasabi ng matatamis na salita. Labis itong nagpasaya kay Josu. Napanood ni Suho ang eksenang ito. Kinabukasan, natuklasan ni Gusang na wala na ang fountain pen na bigay ng kanyang asawa. Wala siyang ideya na ang hinahanap niyang panulat ay kinuha pala ng babaeng estudyanteng si Sejin. Maingat niya itong binabalot para ibalik sa kanya.
Pero pagdating niya sa opisina ng abogado nito, wala ito roon. Kaya wala siyang nagawa kundi ibalik ang panulat sa kasamahan nito. Pag-alis niya, nakasalubong niya si Joso. Nagdaan silang dalawa, ngunit ang kakaibang amoy sa katawan ni Sejin ang nakakuha ng atensyon ni Joso. Pagpasok pa lang ni Joso sa opisina, sinundan niya agad ang amoy at sinuri ang paligid. Nang makita ni Jinho ang mga mata ni Joso sa kahon ng regalo, mabilis niya itong itinago. Ang hindi kinakailangang pagtatakip na ito ay nagdulot ng paghihinala kay Joso. Dahil si Joso ay isang sikat na manunulat ng krimen, agad niyang tinanggap ang imbitasyon na imbestigahan ang kinaroroonan ni Minji. Napuno ng maraming litrato ang kwarto ni Minji. Kabilang sa mga ito ang ilan sa mga litrato niya kasama si Gusang at iba pa habang nag-ho-host ng palabas. Sinuri ni Namdo at Seran ang mga kaina-hinalang tao sa mga litrato. Naisip niyang kaina-hinala si Gusang na nakatayo sa tabi ni Minji. Sa larawan, nakasandal si Minji sa gilid. Malinaw na gusto niyang sumandal sa balikat ng lalaking ito. Bukod dito, ginaya ni Seran ang tindig ni Minji. Karaniwan, tanging ang mga taong may malapit na relasyon lamang ang sumasandal sa kanilang mga balikat ng ganoon. Sa sandaling ito, naglakad si Joso sa harap ng dalawa. Kaya mabilis na naglayo sina Namdo at Seran sa isa't isa. Sinamantala nila ang oras na pinag-uusapan nila ang maliliit na bagay para may ba ang usapan. Pagkaalis ni Namdo at Seran, ipinagpatuloy nila ang pag-iimbestiga sa kinaroroonan ni Minji. Nagsimulang paghinalaan ni Seran si Joso. Dahil ipinakita ng lahat ng ebidensya na magkaribal sila ni Minji. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Gusang, tila naramdaman niya ang panganib. Nang makita ni Gusang ang kanyang asawa na masayang sumasalubong sa kanya, agad siyang nakaramdam ng takot. Binuksan nito ang takip ng palayok at sinaksak ang loob. Labis siyang natakot sa tunog kaya nabitawan niya ang mga bagay na nasa kanyang mga kamay. Matapos niyang marinig na tiningnan ng kanyang asawa ang surveillance camera ngayon, natigilan siya. At nang marinig niyang binilhan siya nito ng accident insurance na nagkakahalaga ng 1 bilyong won, sa sobrang takot ay hindi siya makatayo ng maayos. Pakiramdam niya ay malapit na siyang lisanin ang mundong ito. Sa sandaling ito, biglang nakatanggap ng tawag si Gusang. Ang tumatawag ay ang security guard sa silid ng surveillance camera sa apartment ni Minji. Itinago niya ang lahat ng video ni Gusang. Hiniling ng security guard kay Gusang na magdala ng 50 milyong won para matubos ang mga ito. Sa sandaling ito, nakatayo si Joso sa silid at pinagmamasdan ang kanyang asawa. At si Suho ay nasa bahay sa kabilang kalye, gumagamit din ng teleskopyo para subaybayan ang bawat galaw ni Gusang. Ngunit si Gusang ay kontrolado ng kanyang asawa sa pananalapi, kaya walang paraan para magkaroon siya ng ganito kalaking halaga ng pera. Ang tanging magagawa niya lang ay kunin ang lahat ng lihim na pondo at pumunta sa isang sulok ng hardin. Doon, inilabas niya ang bato, hinuli ang gagamba, at hinukay ang pera sa ilalim. Matapos niyang ilabas ang lahat ng kanyang ipon, nagkaroon siya ng sapat na 50 milyong won. Gayunpaman, mayroon din siyang sariling plano. Itinala niya ang ebidensya ng pagbabante sa kanya ng gwardya. Pagkatapos noon, nakipagkompromiso silang dalawa. Kinabukasan, pumunta si Suho sa bahay ni Joso. Pagpasok pa lang niya, inakala niyang nakapaglakbay na siya sa panahon. Ipinakita rin sa kanya ng prinsesa ang mga natatanging katangian ng kasuotan ng prinsesa. Ang talon ay maaaring kutsilyo o palakol. Matapos makinig, nagulat at nawalan ng imak si Suho dahil sinaliksik ni Joso ang lahat ng uri ng paraan para pumatay ng tao araw-araw. Sumunod, habang nagpapahinga si Joso, palihim na bumaba si Suho sa silong. Nakita niya ang mga props sa loob. Sa katunayan, mas marami pa ang props kaysa sa isang buong film crew. Naroon ang lahat ng uri ng lason at mga sandatang pamatay tao. Biglang natuklasan ni Suho ang isang kaina-hinalang mantsa ng dugo sa likod ng refrigerator. Kaya naman, umupo siya at kumuha ng sample ng dugo gamit ang cotton swab. Pagkatapos noon, kinumpirma ni Suho na dugo nga iyon ni Minji. Ngunit nang iulat niya ito sa kanyang mga nakatataas, hiniling sa kanya ng kanyang mga nakatataas na burahin ang lahat ng ebidensya na may kaugnayan kay Joso. Hindi niya ito maintindihan matapos itong marinig. Gayunpaman, ang tanging nagawa niya ay sundin ang utos. Una, kinailangan niyang burahin ang lahat ng video mula sa mga surveillance camera. Kinabukasan,
Pumunta si Gusang sa napagkasunduang address. Ngunit naghintay siya ng matagal ngunit hindi pa rin niya nakita ang security guard na si Jungsik. Tinawagan ni Gusang si Jungsik ngunit walang sumasagot. Kaya naman, wala siyang ibang nagawa kundi pumunta sa lugar ng trabaho ni Jungsik para magtanong. Noon lang nalaman ni Gusang na nagbitiw na si Jungsik sa kanyang trabaho. Nang araw na iyon, pumunta si Gusang sa dagat kasama ang kanyang mga nakatataas upang magboluntaryo. Ang mga maninisid sa ibaba ay kinakaladkad ang basura patungo sa harapan ng barko. Nang inabot ni Gusang ang basurahan para kunin, bigla niyang naramdaman na parang pamilyar ang babae. Matapos mag-isip sandali si Gusang, napagtanto niyang ito pala ang babaeng estudyanteng si Sejin. Dahil sa labis na pagkahumaling ni Gusang sa pagtingin sa kanya, nahulog siya sa dagat. Ang mas nakakahiya pa ay hindi siya marunong lumangoy. Nang makita ito, lumangoy si Sejin upang iligtas si Gusang. Binigyan din niya ito ng CPR sa ilalim ng tubig. Habang wala pa ring malay si Gusang, isang bangkay ng batang babae ang lumutang hindi kalayuan sa baybayin. Dinala si Gusang sa ospital. Paggising niya, lubog pa rin siya sa halik na iyon. Dali-daling sinundo siya ni Jo-soo at pinauwi na. Sa oras na ito, hinabol sila ng isang nurse at ipinaalala kay Gusang na may nakalimutan siyang bag. Nakita ito ni Jo-soo at agad na napagtanto ni Ginang na bag pala ito ng isang babae. Kaya agad siyang nagalit. Nang palabas na ng ospital sina Jo-soo at Gusang, lumingon siya at nakita si Sejin na tumatakbo palabas ng ospital. Balak niya sanang lumabas ng kotse at ibalik ang bag dito. Pero nang makita niya ang asawa niya sa tabi niya, agad siyang hindi naglakas loob na gumawa ng kahit ano. Mahiga at magpahinga na lamang ang nagawa niya. Nang magising si Gusang, nakita niya ang kanyang asawa na kausap ang mga pulis. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya upang makinig. Pero nakita ni Gusang na si Minji ay naging isang malamig na bangkay. Mahirap itong tanggapin para sa kanya. Sa oras na ito, ang liwanag ay direktang tumatama sa kanya, na nagpaparamdam sa kanya ng pagkahilo at pagkatapos ay pagduduwal. Tumakbo siya sa gilid at sa muka. Dahil sa matinding pagkabigla na dinanas ni Gusang, labis siyang nalungkot. Nang makita ni Jinho ang balita, iniwan din niya ang kanyang asawa at tumakbo kay Gusang. Pagkatapos noon, pumunta ang dalawa sa bar para uminom para maibsan ang kanilang kalungkutan. Labis na nang hinayang si Gusang. Simula nang mawala si Minji, lagi na siyang natatakot na mabunyag ang kanilang relasyon. Pero kahit kailan ay hindi niya inalintana ang kaligtasan niya. Pagkatapos ni Jo-soo sa trabaho, pumunta siya sa bar para sunduin ang asawa at umuwi. Sinabihan siya nitong ihatid ito palabas para makalanghap ng sariwang hangin. Dati, lagi siyang nabubuhay sa takot. Kaya ngayon gusto niyang sabihin sa asawa niya ang tungkol sa relasyon nila ni Minji. Umaasa siyang mapapatawad siya nito. Pero nagmaneho si Jo-soo papunta sa highway at binilisan ang takbo. Pabilis ng pabilis ang takbo. Sa sobrang takot ni Gusang ay napahawak siya sa manibela. Pero naduduwal siya, kaya samuka siya sa bag ni Sejin. Nagalit ito sa kanya at bumalik sa bahay. Pag-uwi ng dalawa, nakakuha ng atensyon ni Suho ang kanilang mga kilos. Napagtanto niyang nagtatalo ang dalawa. Sa oras na ito natuklasan ng mga pulis si Jungsik na may mga pasa sa katawan sa mga suburb. Matapos ang ilang agarang paggamot, nakaligtas na siya sa panganib. Nang magising si Gusang ng madaling araw, nadatnan niya ang kanyang asawa na nakatitig sa kanya. Labis siyang natakot kaya muntik na siyang mamatay agad. Gayunpaman, walang sinabi si Jo-soo. Tumalikod lang ito at umalis. Kaya agad niyang naisip kung naikwento ba niya ang lahat kagabi. Pero bahagya lamang naalala ni Gusang na sumigaw si Jo-soo at sinabihan siyang bumaba ng kotse. Pagkatapos ay inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at bumaba. Pagkaupo niya sa mesa, agad na sinaksak ng babae ang tinapay gamit ang kutsilyo. Nanginginig siya sa takot dahil sa ginawang ito. Si Jungsik naman, nakakabawi lang ng malay, ay nakatakas na sa ospital at tinawagan si Gusang. Dahil tinakot si Gusang ng kanyang asawa, kahit noong bumibili siya ng mga bulaklak, naiisip niya na ginagamit nito ang mga bulaklak bilang kasangkapan para saktan siya. Kaya agad niyang hiniling sa tindera na palitan ang mga ito ng mga bulaklak na walang tinak. Pagkatapos ay pumunta siya sa tindahan ng alahas para bumili ng kwintas. Nang makita niya ang kwintas sa harap niya, agad niyang naisip ang eksena kung saan gagamitin niya ang kwintas na ito para sakalin siya.
Kaya naman, agad na naglaho ang lahat ng kanyang mga plano. Samantala, si Jo Soo ay nasa istasyon ng pulisya upang tumanggap ng imbestigasyon. Tinanong ni Seiran si Jo Soo kung magkasintahan si Minji at ang kanyang asawa, magagalit ba siya ng sapat para patayin si Minji. Matapos marinig ito, tumawa ng malakas si Jo Soo. Sinabi niya na sila ng kanyang asawa ay kasal ng maraming taon, ngunit masaya pa rin sila gaya ng dati. Kung tungkol naman kay Minji, isang panig lamang ang pagmamahal niya sa kanyang asawa. Nalaman lahat ito mula sa mga staff sa istasyon ng TV. Sunod, kumuha si Seiran ng video clip mula sa surveillance camera ng restaurant. Nang makita ni Jo Soo ang pamilyar na pag-ikot ng panulat sa video, agad niyang itinigil ang kanyang mga kilos. Ipinaliwanag ni Jo Soo sa dalawang pulis na nakilala niya si Minji, ngunit ang dalawa ay nagbabalik-tanaw lamang tungkol sa nakaraan. Walang matukoy ang pulisya batay lamang sa pag-ikot ng panulat na ito. Pagkatapos nito, walang hiya ang lumabas ng silid ng interogasyon si Jo Soo. Hawak na ni Gusang ang isang bouquet ng mga bulaklak, hinihintay ang kanyang asawa sa labas. Dahil samuka siya sa kotse ng kanyang asawa kagabi, sinamantala niya ang pagkakataong ito para espesyal na lumapit at kumbansihin ito. Dahil nakatanggap si Gusang ng isang nagbabantang tawag sa telepono mula kay Jungsik, napagpasyahan niyang sabihin sa kanyang asawa ang lahat ngayong gabi. Nang makita ni Gusang na dumating na ang pagkakataon, agad niyang kinuha ang kwintas na inihanda niya ng maaga. Totoo nga, pinalitan ito ng mas maliit na hindi maaaring sakalin. Matapos ang ilang panahon ng paghihirap sa pag-iisip, prangka niyang sinabi rito na itinago niya ang pagkakakilanlan ng kanyang asawa at nakipagkita sa iba. Sinabi ni Jo Soo na nalaman na niya ang tungkol dito. Labis na natakot si Gusang matapos itong marinig. Dali-dali siyang lumuhad at inamin ang kanyang pagkakamali. Hindi inaasahan, sinabi sa kanya ni Jo Soo na kamakailan lang ay tumakbo siya para sa isang counselor. Lumabas na hindi sila nagkakaintindihan. Nauutos siyang magsalita at gusto sanang ibuka ang bibig para sabihin ang totoo, ngunit hinayla siya nito pataas. Binalaan niya ito na huwag mag-isip ng masasamang bagay. Mas lalo siyang natakot sa bastos nitong kilos, kaya wala siyang ibang nagawa kundi ang sumuko na sa kung ano siya. Sasabihin na, habang pauwi, inusisa niya ito. Sinabi niya na mayroon siyang nakababatang kapatid na lalaki na may karelasyon at siya ang nagkusang umamin nito. Ngunit tinawanan siya ni Jo Soo matapos itong marinig. Sinabihan niya ang kanyang asawa na huwag nang banggitin pa ang mga bagay na kinaiinisan niya. Kinabukasan, pumunta si Gusang sa kumpanya na parang isang nawawalang kaluluwa. Sa oras na ito, bigla siyang nakatanggap ng tawag. Ang tumatawag ay si Sejin. Nabanggit niya na naiwan niya ang bag niya sa bahay ni Gusang. Pagkatapos ay niyaya niya itong magkita sa labas. Noon lang siya natarante at naalala na pagkatapos niyang malasing, samuka pala siya sa bag ni Sejin. Kaya dali-dali siyang bumili ng isa pang bag para maibalik ito sa kanya. Pagkatapos ay, hiniling niya kay Jinho na ibalik ang bag para sa kanya. Ngunit nang lumabas si Gusang, nakita niya si Sejin. Iginiit pa nga nitong iuwi siya. Pagpasok ni Sejin sa kotse ni Gusang, naamoy din ito ang maasim na amoy sa loob. Kaya naglabas siya ng pabango at inispray ito kahit saan. Nagdulot ito ng pag-aalala kay Gusang dahil tiyak na maaamoy ni Jo Soo ang kakaibang amoy na ito. Gayunpaman, hindi pa rin nagpakita ng anumang takot si Gusang sa panlabas na anyo. Matapos dalhin ni Gusang si Southeast Jin sa lugar, wala siyang lakas ng loob na humiwalay. Umaasa rin siyang papasok ito para magtrabaho sa kumpanya niya. Gayunpaman, hindi niya alam na ang inosenteng babaeng estudyanteng ito ay may ibang pagkakakilanlan, na siyang general manager ng kadena ng mga tindahang ito. Tila hindi naging simple ang pagkikita nilang dalawa. Malapit nang mag-40 taong gulang si Jo Soo. Kaya gusto na niyang magkaanak. Kaya nang umagang iyon, nagbunutan sila ng kanyang asawa sa sala. Nang makita ni Suho na malapit nang maging matalik ang dalawa roon, agad niyang pinutol ang kanilang pananabik. Dahil dito, nahihiyang umalis silang dalawa. Si Suho na lang ang natira sa sala. Maya-maya, habang nagsusulat ng libro si Jo Soo sa bahay, bigla niyang natuklasan ang isang kahon sa basurahan. Agad niyang naisip ang kakaibang kilos ni Jinho sa opisina ng araw na iyon. Nagtaka si Jo Soo kung bakit lumitaw ang kahon na ito sa kanyang bahay. Kaya binuksan niya ito. May nakita siyang isa pang piraso ng papel sa loob.
Agad na kinuha ni Jo-soo ang piraso ng papel at naamoy ang pabango nito. Nakilala niya ito bilang ang amoy ng babaeng estudyante na dumaan sa kanya noong isang araw. Sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri, nahinuha ni Jo-soo na maaaring may itinatago si Gusang para sa kanyang kasamahan o na ang may-ari ng bagay na ito ay si Gusang. Matapos pagbantaan ni Jung-sik si Gusang, dali-dali siyang bumalik sa silid ng pagsubaybay. Natuklasan niyang nawala ang file na itinago niya. Nang marinig niyang may hiniling ang kanyang asawa na ilipat ito, labis siyang nalito. Dahil sa loob ng 60 taon, hindi siya nakipaghawak kamay sa sino mang hindi niya Catholic. Ito ang naging dahilan ng kanyang atake sa puso at agad na sinaktan ang kanyang kapalaran. Noong kanyang kapanahunan, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali gamit ang 2 kamay at tinakpan din ng tape ang kanyang bibig. Sumunod, sinipa siya ng isang paapapasok sa isang 8 metrong lalim na hukay. Matapos matamba, inikat niya ang kanyang ulo upang tingnan. Natuklasan niya na ang taong nakahiga sa tabi niya ay si Minji, na matagal nang nawawala. Pagdating ni Namso sa emergency room, sinabi ng mga staff doon na habang papunta sila sa ospital, paulit-ulit na sinasabi ni Jung-sik na may nakitang tao si Gusang para saktan siya. Bukod dito, pinatay din si Minji ni Gusang. Pagkatapos, pumunta ang mga pulis sa surveillance room at tinanong kung saan ipinadala ang file. Sinundan nila ang address at pumunta roon. Pero natuklasan ni Namdo na bahay pala ito ng assistant na si Minji. Gayunpaman, sa oras na iyon, walang tao sa loob ng bahay. Pagkatapos ay tinanong ni Seran si Jung-sik tungkol sa hitsura ng taong dumukot sa kanya. Kaya, agad niyang kinuha ang litrato ng assistant na si Minji. Matapos magbigay ng tiyak na sagot si Jung-sik, patuloy niyang sinisigaw na may ibang babae. Ngunit bago pa matapos ni Jung-sik ang kanyang sasabihin, namatay ito. Kaagad pagkatapos noon, dumiretso ang mga pulis sa kumpanya para hanapin si Gusang. Gayunpaman, iginiit niya na wala siyang malapit na relasyon kay Minji. Bukod dito, mukhang kalmado naman siya. Pagkatapos ay personal niyang sinamahan ang mga pulis sa pinangyarihan upang beripikahin. Gayunpaman, hindi siya pumasok sa silid 1,820 kundi dinala ang mga pulis sa silid 1920. Ang taong nagbukas ng pinto ay isang babae. Matapos niyang makita si Gusang, masigla rin niya itong binati. Matapos ang maraming kumpirmasyon, nakita rin ni Namdo ang isang larawan ni Gusang habang nag-eehersisyo ito. Nirecord pa niya ang bawat araw ng kanyang pag-eehersisyo. Dahil doon, madali siyang nakatakas sa hinala ng mga pulis. Pagkatapos noon, masayang umuwi siya at umupo upang tumugtog ng piano kasama ang kanyang asawa ng may masayang kalooban. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Jo-soo. Ang tumatawag ay ang assistant ni Minji na nagngangalang Deo Kejin. Kamakailan lang ay nakatakas ito sa ibang bansa. Binalaan siya ni Jo-soo na kung gusto pa niyang mabuhay, hindi na siya dapat bumalik dito. Dahil sa sobrang ganda ni Sojin, maraming tao ang humabol sa kanya. Nang araw na iyon, may isang lalaking gustong mag-propose sa kanya. Ngunit aksidente nitong nasugatan ang binti niya. Agad na tumakbo papunta kay Sojin ang isang grupo ng mga taong nakaitim. Mula sa malayo, magalang na yumuyuko sa kanya ang mayordoma. Dahil sa eksenang ito, nakaramdam ng kawalan ng kakayahan ang binata. Pagkatapos ni Sojin na bendahan ang sugat niya at makalabas ng ospital, sinabihan niya ang bodyguard na huwag hayaang kumalat ang bagay na ito. Kaagad pagkatapos, nagpalit siya ng anyo bilang isang babaeng CEO. Pumunta siya sa kumpanya para makinig sa ulat ng empleyado. Ngunit wala siyang nasiyahan sa kahit ano. Nang makita niya ang isang jacket na ibinebenta ng kumpanya, agad na nagbago ang kanyang saloobin. Naalala ni Sojin ang jacket na suot ni Gusan nang mahulog siya sa tubig. Kaya naman agad na pumasok sa isip niya ang figure nito. Nang gabing iyon, nakatanggap si Gusan ng tawag. Lumabas na si Sojin pala ang tumawag para magpasalamat. Gustong-gusto niya ang bag at mga kosmetikong ibinigay nito. Nang makita niyang nakatitig sa kanya ang asawa, nagkunwari itong nakikipag-usap sa isang customer. Hindi maintindihan ni Gusan kung bakit siya tinawagan ni Sojin sa kalagitnaan ng gabi. Ipinaliwanag ni Sojin na abala siya sa trabaho sa maghapon. Bukod dito, nang malaman niyang kinokontrol siya ng asawa nito, nakiramay siya sa hindi maligayang pagsasama nito. Nang maalala ni Sojin ang eksena kung saan binigyan niya si Gusan ng CPR, naging komportable siya sa paghalik dito.
kaya't nagkaroon siya ng magandang loob para sa kanya. Samantala, iyon ay nasa ibang bansa at hindi mapakali buong araw. Pakiramdam niya ay hindi ligtas ang kanyang lugar. Totoo nga, sa kalagitnaan ng gabi, may isang lalaking dumating para patayin siya. Ngunit sa kabutihang palad, nauna nang umalis si Deo Jin. Palihim siyang nagtago sa isang lalagyan upang bumalik sa bansa. Dahil 7 araw na siyang nagugutom, napagpasyahan niyang dumaan sa isang maliit na tindahan ng pansit. Nang malapit na siyang kumain, biglang pumasok ang isang grupo ng mga salarin. Matapos nilang makilala ang taong iyon bilang si Deo Jin, agad nila itong sinugod para bugbugin. Pagkatapos ay dinukot siya ng mga tulisan. Mabuti na lang at matalino siya at nakatakas. Dahil nag-aalala si Deo Jin sa kanyang buhay, nagpa siyang mag-report sa pulisya. Sinabi ni Deo Jin sa pulisya na si Josu ang nag-udyok sa kanya. Agad na dinala si Josu sa istasyon ng pulisya upang makipagtulungan sa investigasyon. Nang makita niya ang sugatang mukha ni Deo Jin, agad niyang tinanong ang pulisya kung binugbog ba ito hanggang sa puntong umamin. Gusto sanang makausap ni Josu si Deo Jin ng pribado. Pero siya ang pinakakahinahinalang tao sa mga sandaling iyon. Kaya natural lang na hindi papayag ang mga pulis. Kaya tumalikod siya at umalis. Kaya naman, walang nagawa si Namdo kundi ang makipagkompromiso. Nang sina Josu at Deo Jin na lang ang natira sa silid, tinanong niya kung bakit ito nakatakas dito. Pagkatapos ay bamulong siya ng ilang salita sa kanya. Nang maramdaman ni Namdo na may mali, dali-dali siyang pumasok. Gayunpaman, biglang binago ni Deo Jin ang kanyang testimonya. Inamin niya na siya ang pumatay kay Minji. Samantala, sina Gusan at Jinho ay pumunta upang magbigay pugay kay Minji. Nang tumayo si Gusan sa harap ng larawan nito, sumigaw ito ng malakas sa sakit. Pagkatapos, pumunta siya sa pinangyarihan ng mga kaganapang pangkawang gawa. Doon, ipinaalala ni Gusan sa namamahala na dapat niyang ilihim ang pakikilahok ni Gusan sa kaganapan. Dahil ayaw ni Gusan na malaman ni Josu at naghinala siya. Pagkauwi ni Gusan at pagkalabas niya ng kotse, nadatnan niya ang kanyang asawa na nakatayo sa likod ng kotse. Sa sobrang takot niya ay halos lumabas ang puso niya sa dibdib. Sinabi ng babae na kabibili lang niya ng bagong seat cushion para sa kanya. Gayunpaman, nag-aalala siyang maamoy nito ang pabangong inispray ni Sejin sa kotse. Kaya gumawa siya ng dahilan na mabaho ang kotse. Ngunit sa huli, naamoy pa rin nito ang pabango. Pagpasok pa lang nilang dalawa sa bahay, agad na hinubad ni Gusan ang kanyang mga damit. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga mamahaling kagamitan na inihanda niya ng maaga. Maingat niyang tinanggal ang isang hibla ng buhok sa kanyang damit. Sa isang sulyap pa lang ay alam na niya na buhok iyon ng isang babae. Matapos ang ilang sandali ng pag-aaral, tila may naisip siya. Hindi niya inaasahan na sa kanya pala ang hibla ng buhok na ito. Pagkatapos noon, determinado pa rin siyang sumisid sa ilalim ng kotse para tingnan. Si Gusan, na nasa loob ng bahay, ay palaging nag-aalala. Akala niya ay nabura na ang dashcam. Naproseso na rin ang mapa ng ruta. Kaya tiyak na wala siyang makukuhang kahit ano. Mas nakaramdam ng kapanatagan si Gusan nang maisip niya ito. Ngunit si Josu ay isang manunulat na nakakaintindi ng psikolohiyang kriminal. Kaya nang maharap siya sa isang malinis na kotse, lalo siyang nakaramdam ng hinala. Kinabukasan, nagdaos ang universidad ng isang charity event para gumuhit sa dingding. Naisip ni Sejin ang eksena noong iniligtas niya si Gusan at hindi niya namamalayang iginuhit niya ang eksenang iyon. Hindi alam ni Sejin kung kailan dumating si Sun. Nang makita niya ito, labis siyang nataranta. Agad siyang kumuha ng isang balde ng pintura at itinapon ito sa dingding. Ayaw niyang makita nito ang painting na ito. Labis ang pagkagulat ng lalaki. Tumingin siya sa kanyang mga paa. Nakita niya ang pinturang natalsikan sa kanyang sapatos. Ngunit napakamapagbigay nito. Pagkatapos noon, pumunta siya sa shopping mall para maghanap ng isang pares ng sapatos na kapareho niya. Mas maingat pa niyang inapakan ang sapatos. Pagbalik niya sa opisina, nakita niya si Sejin na naghihintay sa kanya. Labis siyang nakonsensya sa nangyari kaninang umaga. Kaya binilhan niya ito ng bagong pares ng sapatos para makabawi. Binuksan nito ang kahon at kinuha ang sapatos para tingnan ang mga ito. Pakiramdam niya ay masyadong mahal ang pagbili ng mga sapatos na ito para sa isang estudyante. Ngumiti lang ang babae at walang imak. Sunod, sinabihan ni Gusan si Jinho na lumabas at magtimpla ng kape.
Pero paglabas ni Jinho, nakasalubong niya si Josu na papunta na para mag-check-in. Nang makita niya ito, labis siyang natakot. Balak niyang pahabain ang oras para kay Gusan para asikasuhin ito. Gayunpaman, napansin na ni Josu ang lahat ng kanyang mga kilos. Sa likuran niya, napagtanto rin niya na hindi siya dapat magtagal ng matagal, kaya tumayo siya at naghandang umalis. Gayunpaman, natakot si Gusang na baka hindi maintindihan ng kanyang asawa, kaya mabilis niyang hinayla si Sejen pabalik at sinabihan itong magtago sa aparador. Pagpasok pa lang ni Jeoso sa silid, naamoy niya ang isang pamilyar na pabango. Pagkatapos, nang yumuko si Jeoso, nakita niya ang isang pares ng bagong sapatos na katad sa mesa. Sa oras na ito, ang tanging nagawa ni Gusang ay ang mag-ipon ng lahat ng kanyang lakas ng loob para harapin ang kanyang asawa. Hinikayat niya ang kanyang asawa na gusto niya itong yayain kumain sa labas. Samantala, si Sejen ay nasa loob ng aparador at palaging nakatingin sa labas. Gayunpaman, nagkunwari lamang si Jeoso na lalabas at pagkatapos ay biglang naglakad papunta sa aparador. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang kamay at binuksan ang pinto. Dahil sa ginawang ito, hindi nakapag-react si Sejen, na nagtatago sa loob. Pakiramdam niya ay lubhang nakakatakot ang tingin ng babaeng ito, kaya dali-dali siyang tumakbo palabas. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Gusang ang ilang kasamahan sa kanilang bahay. Sa oras na ito, pinag-uusapan ni Jeoso ang relasyon ng kanyang asawa kay Junhoe. Nagbiro si Junhoe na si Gusang ay isang taong hindi dapat magkaroon ng relasyon, kung hindi, tiyak na ililibing siya ng buhay ni Jeoso. Pagkatapos kumain, narinig ni Jeoso ang tungkol sa relasyon ng kanyang asawa kay Sejen. Sa pamamagitan ng pagsusuri, naniwala siyang walang naging relasyon ang kanyang asawa, dahil ang sukat ng sapatos na ibinigay sa kanya ni Sejen ay isang sukat na mas malaki. Pinatunayan nito na hindi sila masyadong malapit sa isa't isa. Matapos marinig ito ni Gusang, nanatili na lamang siyang tahimik. Nang gabing iyon, palihim niyang sinundan ang kanyang asawa at nalaman niyang nakipagkita ito sa ibang lalaki. Umakyat si Gusang sa may bintana at naupo roon habang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Samantala, pinag-uusapan ng dalawang tao sa loob kung saan siya ililibing. Nang inag sa takot si Gusang dahil dito. Sa katunayan, gusto lang pumirma ng kontrata ang lalaki para sa bagong nobela ni Jeoso. Nag-uusap lang ang dalawa tungkol sa nilalaman ng bagong akda nito. Dahil 9 na taon na ang nakalilipas, isang lalaking nagngangalang Kangwo, na nagligtas kay Jeoso, upang maipahayag ang kanyang pasasalamat, ay pumayag siyang makipagtulungan sa kanya. Kinabukasan, nang dumating si Gusang sa kumpanya, nakita niya ang kanyang mga litrato kung saan-saan. Lumabas na nagpa siya ang kanyang mga nakatataas na suportahan siya sa pagtakbo para sa pambansang asembleya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Gusang na sa pagkakataong ito, susuportahan siya ni Jeoso sa kakaibang paraan. Hiniling niya rito na huwag makipag-ugnayan ng malapitan sa mga babae. Sa edad na wala pang 50, bigla na lamang napagtanto ni Gusang na ang kanyang pakikipagkita kay Sejen ay maaaring natuklasan na ng kanyang asawa ng maaga, at ang katotohanan ay gaya ng kanyang hinuha. Nang araw na iyon, habang silang dalawa ay nagpipinta ng magkasama, nakatayo si Jeoso sa isang bahay na hindi kalayuan, at nasaksihan niya ang lahat ng kanilang matalik na kilos. Sa oras na ito, si Gusang lang ang iniisip ni Sejen. Kaya nagpadala siya rito ng mensahe, tinatanong kung siya ba ang nagdulot sa kanya ng gulo. Sa oras na ito, nakikipag-usap si Gusang kay Jinho. Kaya pagkatapos niyang matanggap ang mensahe ni Sejen, agad itong sumagot na hindi niya kailangang mag-alala ng labis. Matapos matanggap ni Sejen ang mensaheng iyon, nakaramdam siya ng init sa loob. Agad na tinanong ni Sejen si Gusang kung dadalo ba ito sa seremonya ng kawang gawa bukas, kaya tinawagan niya ito pabalik. Labis siyang natuwa dahil dito. Iniwan niya ang lahat sa conference room at nagmadaling pumunta sa banyo para sagutin ang telepono. Sabik niyang tinanong kung pupunta ba ito bukas, pero sinabi nitong medyo naging sensitibo ang asawa nito nitong mga nakaraang araw. Kaya, sinabihan niya silang huwag nang mag-ugnayan pa. Nang marinig iyon ni Sejen, agad itong natigilan ng matagal. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aatubili, binura niya ang numero ni Gusang. Nang gabing iyon, umuwi si Gusang na nag-aalala, ngunit natuklasan niya na ang kanyang mga damit ay itinapon sa basurahan. Dali-dali niya itong pinulot. Noon niya lang napagtanto na ang kamisete na ito ang suot niya noong iniligtas siya ni Sejen.
Sa oras na ito, nakaupo si Jae-soo sa harap ng computer, tinitingnan ang larawang iginuhit ni Sejen. Sa ilalim ng dagat, isang batang lalaki at isang babae ang papalapit sa isa't isa. Kaya, nag-online si Jae-soo para basahin ang balita tungkol sa gawaing voluntaryo ng kanyang asawa. Nahulaan ni Jae-soo na ang kahulugan ng larawang iginuhit ni Sejen ay upang gunitain ang kanyang pagkikita kay Gusang. Pagkatapos nito, agad na naghanda si Jae-soo ng isang palayok ng sopas ng pufferfish para sa kanyang asawa. Nang marinig niyang gustong pakainin siya ng kanyang asawa ng sopas, mas lalo siyang natakot. Hindi niya alam kung makikita niya ang araw bukas. Hating gabi, may hawak na business card si Jae-soo ng isang kumpanya. Nababalitang lahat ay kayang gawin ng kumpanyang ito ang lahat basta't kailangan nila ng pera. Labis na ikinagulat ni Jae-soo ang chismis na ito. Sa oras na ito, mahimbing na natutulog si Sejen nang biglang may lalaking palihim na pumasok sa kanyang kwarto. Mabilis niyang tinanggal ang kanyang piring, ngunit tinakpan ng lalaki ang kanyang bibig. Mabilis niyang napagtanto na sinusubukan siyang halikan ng lalaking ito. Gayunpaman, ginamit niya ang telepono para hampasin ito sa mukha. Sa katunayan, biktima lamang siya ng isang malungkot na pagsasama. Maagang ipinakasal siya sa isang batang amo na nagngangalang Danga. Wala siyang hindi gagawin, kaya labis niya itong kinamuhian. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng kwarto at nagtago sa isang sulok, habang nakatingin sa kanyang ina. Ngunit hindi siya pinansin ng ina ni Sejen. Mabait lamang ang pakiusap ng kanyang ina kay Danga. Dahil sa labis na kalungkutan ni Sejen, naglakad siya ng walang patutunguhan sa kalye na suot ang manipis na damit. Sobrang ginaw niya kaya hindi niya mapigilan ang panginginig. Matapos ang ilang pag-aalangan, sa wakas ay napagpasyahan niyang tawagan si Gusang. Sa oras na ito, tinatanong ni Gusang kung bakit itinapon ni Jae-soo ang kanyang mga damit. Pakiramdam niya ay may ibang babae na humipo sa damit na ito. Kaya itinapon niya ito, pero kinuha niya ang damit sa basurahan. Mukhang nagustuhan naman niya ito. Pagkatapos, dali-dali niyang ipinaliwanag ang relasyon nila ni Sejen. Ngunit sa sandaling ito, tumawag muli si Sejen. Kaya't ang tanging nagawa niya ay ang sumagot sa telepono. Pagkatapos ay pinagalitan niya ito dahil sa pagtawag sa kanya ng gabing-gabi. Upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ng kanyang asawa, umaasa siyang hindi na siya makontak muli ni Sejen sa hinaharap. Pagkatapos niyang magsalita, ibinaba niya ang telepono. Dahil sa labis na pagkagalit ni Gusang, palihim siyang lumabas para manigarilyo. Ngunit hindi niya inaasahan na wala ng laman ang pakete ng sigarilyo sa loob. Malapit na talaga siyang mahimatay. Sa sandaling ito, walang malay na naglalakad si Sejen nang walang sapin sa lupa. Tahimik niyang pinagmamasdan ang mga taong dumadaan sa kalye. Walang sino man ang makakaasa na ang isang mayamang dalaga ay walang tahanan na babalikan. Kinabukasan, labis na pinagsisihan ni Gusang. Hindi niya alam kung masyadong masakit ba ang mga sinabi niya kay Sejen kagabi. Sa sandaling ito, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa pulisya. Pagdating ni Gusang sa istasyon ng pulis, nakita niya si Sejen na pabaya. Labis siyang nalungkot dahil dito. Nang makita ni Sejen na paparating si Gusang, hindi na niya ito matiis at humagulgol. Pagkatapos noon, niyaya niya itong kumain ng hotpot. Pagkatapos, pumunta silang dalawa sa supermarket para bumili ng mga personal niyang gamit. Binilhan din siya nito ng medyas. Sa oras na ito, nakatanggap din si Jae-soo sa bahay ng abiso na may bawas sa bayad. Kaya agad siyang tumawag para tanungin kung nasaan ang kanyang asawa. Nagsinungaling lang ito na nasa opisina siya. Nang marinig ito ni Jae-soo, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Walang nakakaalam na may asawa na siya. Namatay ang taong iyon sa isang aksidente sa sasakyan. Nang gabing iyon, pagkatapos makatulog ni Gusang, kinuha ni Jae-soo ang kanyang telepono para tingnan. Ngunit natuklasan niya na may password ang telepono. Kinabukasan, nang magising si Gusang, nadatnan niya ang kanyang asawa na nakatitig sa kanya. Labis siyang natakot dito. Nang magkasama silang mag-almusal, tinanong ni Gusang ang kanyang asawa kung ano ang nilalaman ng bagong akda na ito. Nang sabihin niya na ang nilalaman ay may kaugnayan sa mga abogado, agad niyang sinabi na ito ay kawili-wili. Pero nang marinig niya ang asawa niya na sinasabing ang bidang lalaki sa kwento ay may karelasyon ang sikat na MC, hindi na siya natawa pa. Pagkatapos, narinig iyon ng yaya, natarante rin siya at nabitawan ang mangkok ng sopas. Pagkatapos, tumingin ang mga mata niya kay Gusang nang may pagkalito.
Matagal nang natuklasan ng yaya ang pag-iibigan ni Gusang at Minji. Dahil sa mga sinabi ni Jae-soo, agad na binago ni Deokjen ang kanyang testimonya. Inaangkin niya na siya ang pumatay kay Minji. Gayunpaman, sa pamamagitan ng investigasyon, hindi pa rin ito may kumpara ng pulisya sa kadena ng ebidensya. Kaya naman, muling pumunta si Namdo sa pinangyarihan upang kumuha ng mga pahiwatig. Ngunit, nakilala niya ang babaeng nagdaos ng libing ni Minji. Pumunta siya rito para linisin ang mga labi ni Minji. Bawat salitang sinabi ng babae ay puno ng awa. Sinabi rin niya na gagawin niya ang lahat para mahuli ang mamamatay tao. Hinarang din ng mga pulis si Jae-soo. Kaya hindi na siya pinayagang makipag-ugnayan kay Deokjen. Kaya sinabihan ni Jae-soo si Gusang na pumunta roon bilang abogado ng depensa. Pagkatapos ay binigyan niya si Deokjen ng isa pang lunchbox. Walang nagawa si Gusang kundi sumunod. Masiglang kumain si Deokjen nang hindi magalang. Nang mabusog si Deokjen, pinukaw niya kay Gusang ang tungkol sa relasyon ni Gusang at Minji. Tinanong ni Deokjen si Gusang kung hindi pa alam ni Jae-soo ang tungkol dito. Natakot si Gusang matapos marinig ito. Mabilis na nagsalin ng tubig si Gusang para kay Deokjen. Sinabi ni Deokjen kay Gusang na ang video na nagre-record ng kanilang date ay nasa kanya pa rin. Pagkatapos ay yumoko siya sa tainga ni Gusang at sinabi rito kung saan nakatago ang video. Hindi inaasahan, pagkasabi ni Deokjen, agad niyang hinampas ang kanyang dibdib at bumagsak sa lupa. Isinugod ng mga pulis si Deokjen sa ospital, ngunit isang hakbang pa rin ang huli. Naaresto agad si Gusang dahil tanging si Gusang lamang ang naroon sa pinangyarihan nang mangyari ang insidente kay Deokjen. Pinaghihinalaan ng pulisya na nilason niya si Deokjen. Sa sandaling ito, hindi niya talaga alam kung paano magpapaliwanag, kaya hiniling niyang makausap ang kanyang asawa. Ngunit si Jae-soo ay masayang nagdidilig ng mga bulaklak sa bahay. Hindi man lang niya pinansin ang kanyang telepono. Nasa selda si Gusang, at medyo naghihinala ito. Hindi niya alam kung sinasadya ba siyang saktan ng kanyang asawa. Sa sandaling ito, kumuha siya ng anti-cheating charm mula sa kanyang bulsa. Sa oras na ito, nahulaan din ni Suho at ng organisasyon na si Jae-soo ang pumatay kay Deokjen. Ginamit niya si Gusang para pagtakpan ang kanyang krimen. Kinabukasan, pumunta si Jae-soo sa istasyon ng pulis. Nakita niya ang kanyang asawa na palaging kinakamot ang leeg nito dahil allergic si Gusang sa pagkaing dagat. Tinanong siya ni Jae-soo kung kumain na ba ito ng pagkaing dagat. Gayunpaman, hindi niya ito nakin. Pumunta si Jae-soo sa pulisya at inamin na siya ang gumawa ng lunchbox. Matapos marinig ito, pinaghihinalaan ni Namdo na nilason niya ang pagkain para patayin si Deokjen. Ngunit si Jae-soo ay lubos na kalmado at iginiit na wala siyang inilagay na kahit ano doon. Sa oras na ito, natanggap din ng istasyon ng pulisya ang ulat ng inspeksyon. Walang lason sa katawan ni Deokjen. Pagkatapos ay lumingon si Jae-soo at nalaman niyang nawala na ang water purifier sa istasyon ng pulis. Dahil allergic lang si Gusang sa tubig dito, sigurado si Jae-soo na may problema sa tubig. Tama si Jae-soo. Natuklasan lang ng mga pulis na may pulbos ng shell sa water purifier. Allergic si Deokjen sa pulbos ng shell. May palihim na naghalo ng pulbos ng shell sa tubig para patayin si Deokjen. Pagkatapos, pinagbantaan ni Jae-soo ang mga pulis na kung sakaling malaman ito ng mga reporter, ano ang mangyayari. Kasabay noon, walang hiya ang lumabas ng istasyon ng pulis si Jae-soo at ang kanyang asawa. Nakatayo lamang sa labas ang mga pulis para magpaalam sa kanila. Mula nang makilala ni Sejen si Gusang, muling lumitaw sa kanyang mukha ang ngiting matagal nang nawala. Ngunit ng araw na iyon, pagka-uwi ni Sejen, agad siyang ipinaalam ng kanyang ina na ibabalik siya ni Danga sa Amerika. Pagkatapos, inihagis sa kanya ng kanyang ina ang isang tambak ng mga litrato at sinabing ito ang mga litratong ipinadala ni Danga sa isang tao upang imbestigahan. Kung may nararamdaman si Sejen para kay Gusang, hindi niya dapat ito saktan. Dapat ay tahimik na siyang umalis. Ayaw na niyang madamay pa kay Gusang. Wala na rin siyang pag-asa na mabuhay pa. Kinamumuhian niya ang buhay na ito na puno ng pagkawala ng kalayaan, kaya sa huli ay pinili niyang gumawa ng isang bagay na kalokohan. Nang gabing iyon, natuklasan ni Jae-soo na may isinasalin ang yaya sa palayok. Natuklasan na ni Jae-soo na may kakaiba sa kanya. Nang lumingon ang yaya at makita si Jae-soo na nakatayo sa likuran niya, labis siyang natakot at hindi mapigil ang manginig ang buong katawan niya.
Nang makita ng yaya na natuklasan ang kanyang mga kilos, ang tanging nasabi niya ay ang bagay na ito ay nakakabawas sa espiritu at pisikal na lakas ng mga lalaki. Pagkatapos, kumuha si Jaeso ng isang anteng-anteng laban sa pangangalun niya. Nakita ito ng yaya at inamin na ginawa rin niya ito. Matapos marinig ito ni Jaeso, pinaalalahanan niya ang yaya na huwag nang gawin muli ang mga ganoong bagay. Pumayag na lang ang yaya. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Jaeso, palihim na lumabas si Gusang, ngunit hindi niya alam na hindi pa pala talaga ito natutulog. Dumiretso siya sa pagmamaneho kung saan nakatago ang video. Sa wakas ay nakuha niya ang USB stick na nagtala ng ebidensya ng kanyang pangangalun niya. Pag-uwi ni Gusang, mabilis niyang isinaksak ang USB stick sa kanyang computer, ngunit naubusan ito ng baterya. Nang dalhin niya ang charger, wala na ang USB stick. Nagpanik siya at naghanap kung saan-saan dahil dito. Samantala, si Jaeso ay nakaupo sa harap ng computer. Nang tingnan niya ang laman ng USB stick, lalong naging seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kinabukasan, hinahanap pa rin ni Gusang ang USB stick, ngunit bigla niyang nakita ang kanyang asawa na sumulpot. Agad siyang nagdahilan na nakakita siya ng ipis. Nagkunwari rin ang babae na naniniwala sa kanya at sinabing kung makakita siya ng hangin, ipis sa bahay, malamang ay marami pa sa silong. Sa oras na ito, ang mga salita niya ay isang paalala sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na matagal na panahon na mula nang huli silang lumabas. Narinig iyon ni Gusang at tanging ang kanyang ayos lamang ang nasunod. Gayunpaman, pumunta si Jaeso sa supermarket para bumili ng electric saw. Pagkatapos ay bumili siya ng guwantes, malaking gunting, at isang apron. Nang makita ito, labis siyang natakot. Lihim niyang inakala na pagpuputol-putulan nito ang katawan niya. Pagdating ni Gusang sa lugar na itinuro ni Jaeso, natuklasan niya na isa itong liblib na lugar. Walang kahit isang tao sa paligid. Nang makita niya itong naglalakad papalapit sa kanya na may dalang lag-ari, sa sobrang takot ay naiihi siya sa kanyang pantalon. Si Suho, na nakatayo sa hindi kalayuan, ay pinagmamasdan pa rin sila. Nalaman niya lang na si Jaeso ay anak ng isang kandidato sa pagkapangulo. Ang misyon ni Suho ay pigilan si Jaeso sa paggawa ng anumang mali. Kung si Jaseo ang magdudulot ng gulo, si Suho ang kailangang maglinis ng kalat para sa kanya. Bigla, nakaramdam si Jaeso ng hirap sa paghinga at nahimatay sa lupa. Pagkagising niya, agad niyang dinala si Gusang sa puntod ng kanyang ina. Doon, ikinwento niya rito ang kanyang mga naranasan noong bata pa siya. Nang taong iyon, nag-aaral pa rin siya. Isang araw, pagkatapos niyang matapos ang pag-aaral at kara-rating lang sa gusali, bigla niyang nakita ang kanyang ina na nahulog mula sa sahig sa itaas. Ang taong nakayuko ay ang kasintahan ng kanyang ama. Ang babaeng ito ay amo rin ni Minji. Dahil nasaksihan ni Jaeso ang lahat ng ito, labis na napinsala ang kanyang espiritu. Nawalan pa nga siya ng kakayahang magsalita. Pagkatapos ay dinala siya sa isang ospital para sa mga may sakit sa pag-iisip. Matapos niyang aminin ang lahat ng sama ng loob na lagi niyang pinipigilan, bumuti ng husto ang kanyang kalooban. Nang tuluyan ng lisanin ni Sejen ang mundong ito, nakita siya ng kanyang asawa na nasa isang halusinasyon. Nagising si Danga at tinawag ang katulong. Isinugod ng katulong si Sejen sa ospital. Pagkatapos ng ilang sandali ng agarang paggamot ng mga doktor, sa wakas ay nagising siya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at makitang buhay pa siya, puno siya ng pag-asa na panaginip lamang ito. Ngunit nang marinig niya ang pag-uusap ng kanyang ina at ni Danga, lubos na nadurog ang kanyang puso. Sa unang araw na ikinasal si Sejen kay Danga, nakakita siya ng ibang babae na nakahiga sa kanyang kama. Ganoon, bawat linggo ay binubugbog siya ng kanyang asawa ng 8 beses. Kahit gaano pa karami ang pagmamakaawa ni Sejen, hindi niya matatakasan ang paghihirap ng kanyang asawa. Dahil ang kanyang pag-ibig at pamilya ay parehong napakarangyang bagay. Marahil, hindi niya kailanman makakamtan ang mga ito sa buhay na ito. Sa oras na ito, nawalan na siya ng lahat ng gana para mabuhay. Nang itinaas niya ang kanyang mga paa upang maghanda sa pagwawakas ng kanyang buhay, narinig ni Gusen ang kanyang mga huling salita. Kaya mabilis siyang nagtago sa banyo at tinawag siya. Ang kanyang mga salita ay parang sinag ng liwanag. Muli nitong niliwanagan ang puso ni Sejen. Naramdaman niya ang init mula sa lalaking ito. Kaya nagpasya siyang mamuhay ng mag-isa. Naalala ni Sejen ang sinabi sa kanya ng katulong.
Maaari siyang bumili o magnakaw ng kahit anong gusto niya. Hindi siya nagsalita kahit isang salita sa kanyang ina at umuwi ng mag-isa. Pagkatapos ay hiniling niya sa katulong na ipagluto siya ng isang mangkok ng pansit. Ngunit sinabi ng katulong na ang instant noodles ay hindi mabuti para sa katawan. Gayunpaman, mabuti ito para sa espiritu. Dahil ang lalaking nagsama kay Sejen para kumain ng pansit ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magpatuloy sa buhay. Kinabukasan, tuluyan nang nagbago si Sejen. Binalaan ni Sejen ang katulong na kung gusto mong manatili sa akin, dapat mong itigil ang pagiging alipors ng aking ina. Nang mapansin ng katulong ang pagbabago kay Sejen, nakaramdam din siya ng takot. Pagkatapos ay agad niyang ipinahayag ang kanyang katapatan. Sa panahong ito, si Sejen ay nagbago mula sa isang mahiyain na babae patungo sa isang tunay na CEO. Nang araw na iyon, nakatanggap si Jae-soo ng imbitasyon na lumahok sa kaso ni Minji. Kabilang din sa mga kalahok ang mga sikat na detektive at abogado. Isang grupo ng mga tao ang sama-samang pumunta sa apartment upang mag-imbestiga. Sinabi ni Namdo na ang nawawalang kutsilyo rito ay maaaring ang sandatang ginamit sa pagpatay. Ngunit walang sino man ang umasa na si Jae-soo ay kukuha ng kutsilyo sa kanyang bag kalaunan. Ikinagulat ito ng lahat ng nasa silid. Lumalabas na binili pala ni Jae-soo ang kutsilyong ito habang papunta rito. Mula sa anggulo ng sugat, sinuri ng lahat na ang taas ng kanilang maliit na mamamatay tao ay dapat na 1.70 m. Sa oras na ito, sinabi ni Namdo na kaya rin ni Jae-soo na maabot ang taas na ito kahit na magsuot siya ng matataas na takong. Sumunod, natuklasan din ng pulisya ang isang piraso ng basag na salamin sa damit ni Minji. Matapos itong ikumpara ng pulisya, nalaman nilang ang piraso ng salamin na ito ay nagmula sa isang bote ng pabango. Ang pabangong ito ay kapareho ng pabango ni Jae-soo. Maging si Gusang ay nagsimulang maghinala na ang kanyang asawa ay sangkot sa kasong ito. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Jae-soo. Samantala, ang yaya sa bahay ay labis na hindi mapakali. Pumunta siya sa hardin at mabilis na naghukay ng butas. Binuksan niya ang itim na supot gamit ang nanginginig na mga kamay at nabitawan ang bote ng pabango. May kutsilyo rin sa tabi nito. Sa ngayon, si Sejen ay nasa proseso ng pakikipaghiwalay kay Danga. Kasabay nito, ipinagkatiwala rin niya kay Gusang ang tulong niya sa diborsyong ito. Labis na nagulat si Gusang nang marinig niya ito. Noon pa man ay inakala na niya na isa itong inosenteng estudyante. Ngayon lang niya nalaman ang tunay nitong pagkatao. Gayunpaman, mas ikinagulat niya ang sumunod na sinabi nito. Sinabi niya na gusto niyang ibigay sa kanya ni Danga ang 200 bilyong won. Hindi makapaniwala si Gusang sa narinig niya. Matapos pauwiin ni Gusang si Sejen, siya at ang kanyang mga kasamahan ay parehong masaya at nag-aalala. Kung mananalo si Sejen sa kaso ng diborsyo, si Gusang ay babayaran ng hindi bababa sa 1 bilyong won. Malinaw na isang malaking halaga ito ng tinapay na nahuhulog mula sa langit. Samantala, ipinakita rin ni Sejen ang mga panlilinlang ng isang tycoon. Ikinulong niya si Danga. Ginawa rin niya itong isang drug dealer. Nang araw na iyon, hinanap muli ng mga pulis si Jae-soo upang makipagtulungan sa investigasyon. Ang yaya na nagtatago sa gilid ay palaging nag-aalala dahil lahat ng ebidensya ay nakaturo kay Jae-soo bilang salarin. Di nagtagal, nakatanggap si Namdo ng mahalagang balita. Pumunta sa istasyon ng pulisya ang kriminal sa kaso ni Minji para umamin. Ang taong iyon ay ang yaya ni Jae-soo. Ngunit pagkalabas pa lang ni Jae-soo ng pinto, nakumpirma niya na hindi ang taong umamin ang salarin. Pagkatapos ay nagbigay siya ng video sa pulisya. Doon, mayroon ngang larawan ng yaya na umaalis sa pinangyarihan na takot na takot. May natalsikan na dugo roon. Ngunit ang mga damit ng yaya ay napakalinis. Pinatunayan nito na pagdating niya, si Minji ay napatay na. Simula nang mawala ang ina ni Jae-soo, sila ng yaya ay umaasa sa isa't isa upang mabuhay. Matagal nang itinuturing ng yaya si Jae-soo bilang kanyang anak. Ngunit isang araw, hindi sinasadyang nakita niya sina Gusang at Minji na nagde-date. Ngunit hindi niya ito nagawang sabihin kay Jae-soo. Dahil natatakot ang yaya na kung malalaman ni Jae-soo ang totoo, may gagawin itong kalokohan. Kaya nang gabing iyon, dinala ng yaya ang lahat ng perang naipon niya sa buong buhay niya sa bahay ni Minji. Gusto niyang sabihin kay Minji na siya na ang magkusa na umalis kay Gusang. Ngunit pagdating ng yaya sa apartment, nadatnan niyang bukas ang pinto.
Pagpasok ng Yaya, sa sobrang takot ay natambo siya patalikod. Si Minji ay nakahiga at naliligo sa dugo at walang malay. Nang gusto nang umalis ng Yaya, nakita niya ang isang bote ng pabango na may dugo sa hindi kalayuan. Ito ang pabangong laging ginagamit ni Jaeyoso. Inakala ng Yaya na si Jaeyoso ang may gawa nito. Kaya hindi na niya ito inisip pa at agad niyang hinubad ang kanyang scarf. Pagkatapos ay kinuha niya ang bote ng pabango at ang sandata ng pagpatay at umalis. Pagkauwi ni Yaya ay itinago niya sa ref ang mga bagay na iyon. Dahil sa takot na matuklasan si Yaya, iniba niya ang mga pinagtataguan. Dahil dito ay naamoy ni Jaeyoso ang kanyang pabango sa Yaya. Kinabukasan, personal na pinuntahan ni Jaeyoso ang Yaya. Pero nang makita ni Yaya si Jaeyoso, gusto niyang magtago. Mahigpit na sinabi ni Jaeyoso sa Yaya na hindi siya ang pumatay. Kaya pinayuhan ni Jaeyoso ang Yaya na makipagtulungan sa investigasyon. Kinailangan niyang ibigay ang sandata sa pagpatay upang mabilis na mahuli ng mga pulis ang mamamatay tao. Matapos kumpirmahin ng Yaya na hindi si Jaeyoso ang mamamatay tao, isiniwalat niya ang pinagtataguan ng ebidensya. Pagkauwi pala ni Minji sa bansa, mabilis siyang sumikat at maimpluwensya. Ngunit dahil sa tagumpay niya, naging mayabang din siya. Kaya sa mismong award ceremony, sinabi ni Minji ang taos-pusong mga salita na sila lang ni Gusang ang nakakaintindi. Pagkakita ni Juna sa speech ay agad siyang nagalit at sinabihan si Deokjen na pigilan si Minji. Noon lang napagtanto ni Minji na si Deokjen pala ang lalaki ni Juna. Galit na dinampot ni Minji ang trophy at ibinato sa kanya. Hindi nagtagal, pumunta si Juna sa bahay ni Minji para turuan siya ng leksyon. Ngunit naglakas loob si Minji na ipahiwatig na pinatay ni Juna ang ina ni Jaeyoso, kaya naman nakuha niya ang posisyong ito. Nais din niyang maging unang ginang. Dahil dito ay agad na nawalan ng malay si Juna at hinawakan ang buhok ni Minji at sinaksak ito ng kutsilyo. Natagpuan ng mga pulis ang kutsilyo sa palikuran ng Yaya. Sa pamamagitan ng fingerprint testing sa armas, kinumpirma ng pulisya na kay Juna iyon. Dinala si Juna sa himpilan ng pulisya. Sa oras na iyon, nakilala niya si Jaeyoso. Hindi nagdalawang isip si Juna na kulitin si Jaeyoso na hindi niya alam kung gaano kaiyak ang asawa sa libing ni Minji. Napakakomplikado din ang ekspresyon ni Jaeyoso sa mga oras na ito. Sa oras na ito, umiinom si Gusang para lunurin ang kalungkutan kasama si Jinho. Matapos malaman ni Gusang na nagbayad si Jaeyoso ng isa pang bilyong won bilang insurance sa aksidente para sa kanya, labis siyang natakot. Natatakot siyang ilibing siya ng buhay ng kanyang asawa. Habang naglalakad siya pauwi, may narinig siyang malakas na ingay. Kaagad pagkatapos, biglang nahulog ang lightbox sa itaas. Buti na lang at mabilis siyang nakariyak at nakaiwas sa aksidente. Dahil sa sobrang takot, tumakbo siya sa pulis. Sabi niya, noong umiiwas siya, may nakita siyang figure na lumilipad sa itaas. Ngunit pagkatapos ng investigasyon ng pulisya, napagpasyahan nilang nasira at nahulog ang lightbox. Kinabukasan, sinabi ni Gusang kay Jinho na malamang may problema ang assistant ng kanyang asawa. Dahil noong gabing iyon, nakita ni Gusang ang sando ni Suho sa sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Kaagad pagkatapos noon, nahulog ang lightbox. Naghinala pa si Gusang na si Jaeyoso at Suho ay may lihim na pag-iibigan. Dahil bad mood si Gusang, medyo naparami siya ng alak. Pagkatapos noon, sumuray-suray siya sa kalye. Bigla siyang binugbog gamit ang patpat. Pagkatapos ay mabilis siyang dinala ng isang grupo ng mga kidnapper papasok sa kotse. Habang siya ay natutulala, nakita niya si Suho na naglalakad papalapit sa kanya na may dalang kutsilyo. Gayunpaman, nang magising si Gusang. Kinabukasan, nakaramdam siya ng sakit sa buong katawan niya. Sunod-sunod na mga imahe ang paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan. Akala niya ay panaginip lamang ito. Pero nang makita niya ang history ng paglilipat ng 50 million won sa kanyang telepono, labis siyang nagulat. Hindi alam ni Gusang kung kanino ipinadala ang pera. Sa pagkakataong ito, nagdala si Jaeyoso ng tsaa para sa hangover. Ngunit natakot siya na baka malason siya ng kanyang asawa sa tsaa. Kaya nang maamoy niya ito, ibinalik niya ang tsaa sa palayok. Hindi rin niya tinangkang kainin ang sopas na niluto ng kanyang asawa. Tinanong din niya kung inutusan ba nito si Suho na gawin iyon. Narinig ito ni Jaeyoso, at prangka niyang inamin ito. Sa oras na ito, lubos ding natakot si Gusang. Pinaalalahanan na niya si Gusang na layuan si Sejen dahil mapanganib ang asawa niya.
At ang nangyari kagabi ay inayos lahat ng asawa ni Sejin. Kaya sinabihan ni Jae-soo si Suho na iligtas si Gusang. Gayunpaman, ayaw iligtas ni Suho si Gusang. Pumunta lamang siya upang iligtas si Gusang dahil iniutos ito ni Jae-soo. Ngunit ang mga salitang ito ay narinig ng lasing na si Gusang, na para bang si Jae-soo ang nagayos para patayin siya ni Suho. Kaya't nagmadaling pumunta si Gusang sa isang lugar upang hanapin ang dalawang lalaki. Sumumpa siya na kahit gaano pa kalaki ang magastos, babayaran niya sila basta't mapaalis nila si Jae-soo. Sapat na iyon. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Jae-soo. Ipinaalam ng tumatawag na may gustong pumatay sa kanya, at ang taong iyon ay ang kanyang asawa. Hindi talaga naintindihan ni Jae-soo ang kanyang narinig dahil walang dahilan si Gusang para saktan siya. Kaya naman, nagpa siya ang tumawag na sabihin kay Jae-soo ang buong katotohanan. Si Gusang ay nakipagrelasyon sa ibang mga babae. Nang gabing iyon, umuwi si Gusang na may dalang isang kumpon ng mga sariwang bulaklak. Malakas niyang tinawag ang kanyang asawa ngunit walang sumasagot. Pagpunta niya sa kanyang opisina, nakakita siya ng mga papeles na nakakalat sa sahig. Sa sandaling ito, labis siyang natakot. Ang nilalaman ng papel ay ang pangakong ginawa niya na kung magkakaroon siya ng karelasyon, kailangan niyang isuko ang kanyang katawan. Sa oras na ito, nasa likuran niya si Jae-soo at dahan-daang naglakad papunta kay Gusang. Naisip niyang gusto na naman siyang biruin ito. Pero hindi niya inaasahan na agad siyang sasaksakin ng babae sa tiyan gamit ang kutsilyo. Dito na natapos ang pelikula. Kita-kits sa susunod na mga video.